Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang makipot na daan sa gilid ng lumang sementeryo na iniiwasan ng mga tao pagsapit ng dilim. Ayon sa matatanda, may isang pangitain doon na hindi dapat takasan. Isang ataol na lumulutang sa hangin, may nakatirik na kandila sa ibabaw. Sabi ng matatanda, kapag nakita mo ito, may isang mahigpit na panuntunan. Huwag kang tatakbo, huwag kang lilihis ng daan, dumaan ka sa ilalim nito, kahit anong mangyari. Si Rodel, isang tricycle driver, ay hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa bayan, napadaan siya sa madilim na kalsadang iyon. Habang binabagtas niya ang makipot na daan, biglang tumigil ang kanyang motor nang walang dahilan. Sinubukan niyang paandarin muli ito, ngunit kahit anong gawin niya, ayaw gumana. Sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa dulo ng kalsada. Nang tignan niya ito, nang laki ang kanyang mga mata. Isang kabaong lumulutang. Sa ibabaw nito, may 4 na kandila, isa sa bawat sulok, at ang apoy ng mga ito ay hindi natitinag. Kahit walang takip ang kabaong at humahampas ang malamig na hangin, sa halip, ang mga apoy ay tila sumasayaw, parang may sariling buhay. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang unti-unting lumalapit ang kabaong sa kanya. Hindi ito basta lumulutang, tila ito'y hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Mas lalong lumakas ang sindak niya nang mapansin niyang tila may aninong nakahiga sa loob nito. May laman ang ataol. Naalala ni Rodel ang babala ng matanda. Dumaan sa ilalim, huwag tatakbo, pero sa tindi ng takot, napaatras siya. Lumihis siya ng daan. Biglang humangin ng malakas at ang mga kandilang nasa ataol ay sabay-sabay na pumula ang apoy. Isang malalim at nakakapangilabot na boses ang bumulong mula sa kawalan. Tumakbo ka at hindi ka na makakauwi. Dali-dali siyang tumalikod at tumakbo ng mabilis, ngunit narinig niya ang isang mabigat na tunog ng kahoy na mabilis na lumalapit. Lumingon siya. Mahabol sa kanya ang ataol. Mas mabilis ito kaysa sa kanya, at sa loob nito, isang mabalahibo at itim na kamay na may mahahabang kuko ang pilit na lumabas. Inaabot siya. Nadapa siya sa lupa. Halos hindi siya makahinga sa takot. Sa isang iglap, naalala niya ang tanging paraan para makatakas. Kailangan niyang dumaan sa ilalim ng kabaong. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya pabalik at dumaan sa ilalim ng lumulutang na ataol. Sa sandaling lumagpas siya, biglang tumigil ang lahat. Naglaho ang kabaong na parang walang nangyari. Habol ang kanyang hininga, halos hindi siya makagalaw. Pagtingin niya sa lupa, may naiwang isang kandila. Patay na ang apoy, ngunit umuusok pa rin. Kinabukasan, ikwinento niya ito sa mga matatanda sa baryo. Napailing ang isa sa kanila at sinabing, "Buti at naalala mong dumaan sa ilalim. Kung hindi, baka ikaw na ang susunod na nakahiga sa ataol na yun." Simula noon, hindi na muling dumaan si Rodel sa daang iyon. At sa tuwing may magsasabi na may nakita silang lumulutang na ataol na may kandila, pinapayuhan niya sila ng mahigpit. Huwag kang tatakbo, huwag kang lalayo, dumaan ka sa ilalim kung gusto mo pang mabuhay.